Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras pong ito, taos puso po akong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal sa patuloy pong pinagkakaloob niya sa aking privilege, opportunity na patuloy pong magamit na instrumento niya upang makapagbahagi po sa inyo ng kanyang mensahe po ng ating Panginoong Diyos na patuloy na magiging patnubay, gabay natin sa ating mga buhay, mensahe salita ng ating Panginoon na patuloy magbibigay ng sapat na pangunawa at kaalaman patungkol sa kanyang kalooban at mensahe salita ng ating Panginoon na patuloy magbibigay ng katatagan sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng banal na Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled, The Danger of Being Separated to the Presence of God. O yung danger nung pagiging malayo natin sa presensya o sa piling ng ating Panginoong Diyos. Yan po. Sa mensaheng ito, nais ng ating Panginoon na ating malaman at ating makita na sa kanyang presensya ang pinakaligtas na lugar na dapat nating panatiliin na makantam sa ating buhay. Ayan po. Sa mensaheng ito po ay naisiparating po ng ating dakilang Diyos na ipaunawa niya sa atin na hindi po sa anumang bagay sa mundong ito, makukuha natin yung ating security o yung tinatawag nating seguridad sa ating buhay. Hindi po sa mga material na bagay, sa mga tao, makukuha yung kapayapaan, makukuha yung kalayaan, makukuha yung kasiyahan. Hindi lang po sa mga bagay sa mundong ito dapat tayo nakapokus. Yan po ang gustong sabihin po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kasi, because if we out of the presence of God, o kung tayo ay wala at malayo sa presensya ng Diyos, tayo po ay pwedeng dumanas ng mga iba't ibang distraction sa ating buhay. Kapigatian, kahirapan, kalungkutan, yan po ang pwedeng ma-achieve natin o makuha natin kung tayo po ay hiwalay o malayo sa presensya ng Diyos. Kaya sa oras pong ito, pilit pong pinapabahagi sa atin ng ating Panginoong Diyos na kung gaano kahalaga yung tayo ay manahan at manatili at magpasakop sa kanyang presensya. Sapagkat maraming tao na kinukuha nila yung kanilang security, yung kanilang saya sa mga material na bagay sa mundong ito na binibigay naman ng mga bagay sa mundong ito ay mga temporal lang. Mga panandaliang saya, panandaliang kaligayahan lang ang naibibigay nito. Kaya nais ng ating Panginoong Diyos na maibalik po tayo. Maibalik po tayo doon sa tunay na source na nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng kaligayahan, at yan po ay doon po sa kanyang presensya o sa piling ng Diyos. Katulad po na nangyari kina Adam and Eve, nung po nandun sila sa presence ni Lord, nung lagi po nilang kasama si Lord doon sa Garden of Eden, everything na lahat ng pangangailangan nila, lahat po ay provided. Lahat po, walang, even sa kanilang kasuotan, wala pong malisya, kaya po, hubad po sila pero wala pong malisya, malinis ang pag-iisip ng bawat isa. Ngunit dahil po doon sa paglabag nila, doon sa kalooban ng Diyos o doon sa pinag-uutos ng Diyos, dahil po doon sa paglabag na yon o sa tinatawag nating disobey, doon po nagsimula yung paglayo ng tao doon sa presensya ng Diyos. Kaya po, kahit sa panahong ito, bakit marami po taong nalayo doon sa presensya ng Diyos dahil po doon sa pagsunod nila sa sarili nilang kagustuhan, sarili nilang kaligayahan, o yung hindi po nila sinusunod ang Diyos. Yan po. Kaya ang nais po ng Diyos, bakit niya ibinigay sa atin ang ating Panginoong Yesus upang maibalik po tayo sa Kanya, maibalik po tayo sa Kanyang presensya, maibalik po tayo sa Kanyang piling. Kaya po, through our Lord Jesus Christ, pag tinanggap po natin ang ating Panginoong Yesus sa ating puso bilang Panginoon at ating personal na tagapagligtas, tayo po ay may babalik doon sa presensya o doon sa piling ng Diyos. Magkakaroon po tayo muli ng right relationship sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, paano po? Bakit po kailangan nating manatili sa presensya ng Diyos?
Isa pong example, bakit pag wala ka sa presensya ng Diyos, dumaranas ka ng mga kaguluhan, kapahamakan, di po ba? Example na lang po yung mga isda. Tandaan po natin, ang mga isda, lagi pong ginagawang illustration to o example po, ang isda ay nakadesign po sa tubig. Kapag po ang isda, inalis po natin yan sa tubig, ano pong mangyayari sa kanila? Magkakaroon po ng struggling sa kanilang buhay, di po ba? Maglilimpasag-pasag po yan. Tapos hanggang dumating sa time na pag hindi mo na ibalik sa tubig, makukuha niyang mamatay. Ganoon din po ang halaman. Nakadesign po yan doon sa lupa. Kapag binunot mo ang halaman sa lupa, guarantee po yan na ito ay mamamatay at malalanta. Ganon din po tayo. We are designed in the presence of God. Linikha po tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kaya po hindi po tayo pwedeng mawala sa kanyang presensya dahil ang kanyang hininga ang ibinigay niya sa atin upang tayo ay magkaroon ng buhay. Kaya po kung ang isda at ang halaman nakadesign sa tubig, nakadesign sa lupa, we are human is designed for the presence of God. Ayan po. Tayo po dinisign ng Diyos upang mabuhay sa kanyang piling o sa kanyang presensya. Kaya po, paano po tayo mabubuhay sa presensya ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagsubmit o pagsuko ng ating buhay sa Kanya upang maibalik muli tayo doon sa Kanyang presensya. Ayan po, sa pamamagitan ng pagsuko at kaakibat ang pag-o-honor natin sa Kanya, paglilingkod natin sa Kanya, at higit sa lahat sa pagsunod natin sa Kanyang kalooban. Yan po, kapag po yung mga bagay na yon ay ginagawa natin, guarantee po, tayo po ay laging nasa presensya ng Diyos. At ang nabibigay naman po ng presensya ng Diyos sa ating buhay, there's a peace, there's a hope, and there's a joy. Yan po ang binibigay kapag po nandun po tayo doon sa presensya ng Diyos o nagpapasakop po tayo sa Diyos. Kaya po sa Book of Santiago chapter 4 verse 7, sabi nga, the most safe place in this world is in the presence of God. Ito po, Santiago 4:7, ganito po ang nasusulat. Bakit kailangan po na tayo ay manatili sa presensya ng Diyos? Book of Santiago chapter 4:7, kaya nga, pasahop kayo sa Diyos, labanan nyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Ayan po. Sabi niya, sa verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Yan po yung isang bagay para po tayo maibalik doon sa presensya ng Diyos o upang patuloy pong manatili tayo sa presensya ng Diyos ay yung magpasakop tayo sa ating Panginoong Diyos, maisuko natin ang ating buhay sa Kanya. At higit sa lahat, ang tanggapin natin ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at personal nating tagapagligtas sapagkat po ang Panginoong Yesus ang siyang tanging daan sa ating Panginoong Diyos upang patuloy pong maibalik yung ating tamang relasyon sa Kanya at patuloy po tayong makapanahan dun sa Kanyang banal na presensya na nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng kagalakan at nagbibigay ng pag-asa sa ating mga buhay. Muli po sa mumunting mensaheng ipinagalo po sa atin ng dakilang Diyos na banal, patuloy po akong nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos at patuloy ko rin po kayong ini-encourage na patuloy po tayong makinig sa mga mensaheng ipinapaabot po sa atin ng ating dakilang Diyos na banal, mga mensahe niya na patuloy na magbibigay sa atin ng sapat na kaalaman kung ano yung kalooban ng ating Diyos na banal. Muli, binabalik ko lahat ang papuri pasalamat sa ating dakilang Diyos at sa dakilang Panginoong Hesus. Amen. God bless all.